Noong ika-17 ng Abril 2008, naganap ang isang nakakagulat na krimen sa isang residential area sa Shintay Road sa distrito ng Xinzhuang, New Taipei City, Taiwan. Gaya ng nakasanayan, umuwi mula sa paaralan ang isang high school student na nagngangalang Ping Guo. Ngunit pagpasok pa lamang niya sa bahay, agad niyang naramdaman na may kakaiba. Wala roon ang kanyang ina upang siya ay salubungin at ang buong bahay ay tila napakatahimik. Dahil dito, nagsimula siyang mabahala. Ilang beses niyang tinawag ang kanyang ina, ngunit walang anumang tugon. Habang lalo siyang kinakabahan, nagtungo siya sa silid ng kanyang ina at dahan-dahang itinulak ang pinto upang buksan ito. Pagbukas niya ng pinto, bumungad sa kanya ang isang eksenang malamang ay hindi na niya kailanman makakalimutan. Ang kanyang ina ay nakagapos ang mga kamay at paa gamit ang tape at nakadapa sa kama ng walang saplot. Makikita rin ang mga bahid ng dugo sa iba't ibang bahagi ng kutsyon. Sa kabila ng matinding takot at pagkabigla, nagawa pa rin ni Pinggo na tawagan ang pulisya at matapos matanggap ang ulat, mabilis na dumating sa lugar ang mga pulis at emergency responders. Sa kanilang paunang pagsusuri, nakumpirma nilang biktima ng pagpatay ang ina ni Pinggo. Natagpuan nila ang isang malalim na sugat sa leeg ng biktima na malinaw na nagpapahiwatig na siya ay nasawi matapos hiwain sa lalamunan. Dahil dito, agad na isinara ng mga otoridad ang lugar at nagsimula ng masusing investigasyon. Sa loob ng silid, natagpuan nila ang isang fruit knife at isang pares ng gunting na pinaniniwalaang maaaring ginamit sa krimen. Napansin din ng mga investigador na tila may mga bahagi ng silid na hinalughog. Dahil dito, una nilang naisip na maaaring isa itong kaso ng pagnanakaw na nauwi sa pagpatay. Ayon sa kanilang teorya, posibleng may magnanakaw na pumasok sa bahay habang walang tao at hindi inaasahang nadatnan ang may-ari nang maaga itong umuwi. Sa harap ng biglaang pagdating ng may-ari ng bahay, maaaring nagpanik ang sospek at doon naganap ang marahas na krimen. Bukod dito, dahil sa kalagayan ng biktima nang siya ay matagpuan, pinaghihinalaan din ng mga pulis na maaaring may naganap na sexual na pag-atake bago siya nasawi. Gayunpaman, kinailangan pa nilang hintayin ang opisyal na resulta ng forensic examination upang makumpirma ang mga detalye. Ang biktima ay si Ye Chui Feng, 46 na taong gulang. Noong nakaraan ay magkasama nilang pinatakbo ng kanyang asawa ang isang coffee wholesale business. Maayos at masaya umano ang kanilang pagsasama, ngunit 3 taon bago ang insidente ay pumanaw ang kanyang asawa dahil sa atake sa puso. Malaking dagok ito kay Gui Feng. Bukod sa pagkawala ng kanyang kabiyak, napilitan din siyang itigil ang kanilang negosyo. Sa kabutihang palad, sapat ang kanilang naipon mula sa negosyo upang masuportahan niya ang kanyang sarili at mapalaki ang kanilang 2 anak na babae ng mag-isa. Nang mangyari ang insidente, nag-aaral sa universidad si Chiayi ang kanyang panganay na anak, samantalang si Pingguo naman ay nakatira kasama niya sa kanilang bahay. Hindi nagtagal ay lumabas na rin ang resulta ng forensic report. Ayon dito, nagtamo ang biktima ng 23 saksak mula sa bahagi ng baba hanggang leeg. Ang pinakamalalang sugat ay isang hiwang may malalim na humigit kumulang 2.4 inches na naging sanhi ng kanyang matinding pagdurugo. Sa huli, nasawi si Gui Feng dahil sa labis na pagkawala ng dugo at pagkabigo sa kanyang paghinga. Bukod pa rito, natuklasan ng mga forensic examiner ang isang kurbadong marka sa kaliwang pisngi ng biktima. Pinaniniwalaan nilang ito ay bakas ng kuko na naiwan ng idiin ng salarin ang kanyang kamay sa mukha ni Gui Feng. Mayroon ding bahagyang pagdurugo sa ilalim ng anit na nagpapahiwatig na maaaring natamaan o naihampas ang kanyang ulo bago siya nasawi. Isa pang mahalagang detalye ang natuklasan ng mga investigador. May natagpo ang similya sa katawan ng biktima at dahil dito, lalo pang naging mahalagang bahagi ng investigasyon ang pagtukoy kung sino ang taong nag-iwan nito at kung paano ito nauugnay sa nangyaring krimen. Sa simula, inakala ng mga pulis na isa itong kaso ng pagnanakaw na nauwi sa pagpatay,
Ngunit habang lumalalim ang kanilang investigasyon, unti-unting naging malinaw na hindi tugma ang mga ebidensya sa teoryang iyon. Una, wala silang nakitang anumang palatandaan ng sapilitang pagpasok sa mga pinto o bintana ng bahay ng biktima. Ikalawa, hindi rin tumahol ang alagang aso ng pamilya sa oras ng insidente na nagbigay ng hinala na maaaring kilala ng biktima ang taong pumasok sa kanilang bahay. Bagamat may mga senyales na hinalughog ang silid, nananatili pa rin sa loob ng bahay ang cellphone at perang nakalagay sa mesa. Higit sa lahat, mahigpit ang seguridad sa residential complex kung saan nakatira si Yi Guifeng. May malaking bakal na gate sa pasukan, ngunit para sa pang-araw-araw na pagpasok ng mga residente, ang side gate lamang ang karaniwang ginagamit. Bukod dito, may mga gwardyang naka-duty ng 24 hours bawat araw at lahat ng bisita ay kailangang magparehistro bago pumasok. Dahil sa mga pangyayaring ito, nagsimulang maniwala ang mga investigador na malamang ay isang kakilala ng biktima ang may kagagawan ng krimen. Dahil dito, agad silang nagtungo sa security office upang suriin ang visitor log at mga kuha ng CCTV noong araw ng insidente. Hindi nagtagal, may napansin silang isang kahina-hinalang lalaki sa surveillance footage. Makikita sa video na 1:51 ng hapon nang dumating ang isang lalaking nakasuot ng checkered na polo at baseball cap. Habang nakayuko at tila may kausap sa cellphone, sinamantala niya ang sandaling hindi nakatingin ang security guard at nakapasok siya sa loob ng complex kasabay ng ilang residente. Makalipas ang 2 minuto, nakita siyang pumasok sa elevator at mabilis na pinindot ang button para sa ika-6 na palapag, ang mismong palapag kung saan nakatira si Yi Guifeng. Sa kasamaang palad, dahil sa suot niyang cap, hindi malinaw na nakuha na ng CCTV ang kanyang mukha. Pagdating naman ng 5:29 ng hapon, nakita siyang lumabas ng complex habang may bitbit na puting plastic bag. Ang oras na ito ay halos tumutugma sa tinatayang panahon ng pagpatay kay Guifeng. Dahil dito, agad siyang itinuring ng pulisya bilang pangunahing suspect. Upang matukoy ang pagkakakilanlan ng lalaki, ipinatawag ng mga pulis si Ping Guo at ipinakita sa kanya ang CCTV footage, ngunit ikinagulat ng mga investigador nang agad niyang makilala ang lalaki. Ayon kay Ping Guo, ang nasa video ay si Uncle Jishan, isang taong matagal nang kilala ng kanilang pamilya. Ipinaliwanag niya na dati nilang kapitbahay si Jishan. Mula nang pumanaw ang kanyang ama, madalas itong bumisita sa kanilang bahay at nagpapakita ng malaking pag-aalala sa kanilang mag-iina. Batay sa impormasyong ito, mabilis na natukoy ng pulisya ang buong pagkakakilanlan ng suspect. Siya ay si Lin Jishan, 45 taong gulang, may asawa at 2 anak. Karamihan sa kanyang negosyo ay nasa mainland China kaya madalas siyang bumiyahe sa pagitan ng Taiwan at China. Sa una, ikinabahala ng mga otoridad na baka nakalabas na siya ng bansa, ngunit nang suriin nila ang immigration records, natuklasan nilang nasa Taiwan pa rin siya. Dahil dito, naging pangunahing layunin ng pulisya ang mabilis na paghahanap kay Jishan. Una nilang sinubukang matukoy ang kanyang location gamit ang cellphone tracking. Gayunpaman, tila pamilyar si Jishan sa mga paraan ng pagsubaybay ng pulisya at paulit-ulit niyang pinapatay at binubuksan ang kanyang telepono, kaya naging mahirap para sa mga otoridad na matukoy ang kanyang eksaktong kinaroroonan. Kahit sa mga pagkakataong nakabukas ang kanyang cellphone, tila sinasadya niyang iligaw ang mga pulis. Sa katunayan, matapos ang krimen ay palipat-lipat siya ng pinagtataguan sa iba't ibang bahagi ng Taipei. Unang lumitaw ang signal ng kanyang cellphone sa lugar ng Sanchong kaya agad na nagtungo roon ang mga pulis. Ngunit pagdating nila sa lokasyon ay agad na lumipat ang signal ni Jinshan kung saan matatagpuan ang kanyang bahay. Agad ding nagtungo roon ang mga otoridad, ngunit muli silang nahuli. Nakalayo na si Jishan bago pa sila makarating. Sa kanyang bahay sa Jinshan,
Natagpuan ng mga investigador ang mga damit na may bahid ng dugo na pinaniniwala ang kanyang pinalitan matapos ang insidente. Dahil dito, lalo silang nakumbinsing si Jishan ang responsable sa pagpatay. Nang tanungin ng mga pulis ang asawa ni Jishan, nakakuha sila ng isang mahalagang impormasyon. Habang nagtatago, nagpadala umano si Jishan ng mahabang text message sa kanyang asawa kung saan ipinaliwanag niya ang nangyari. Sa mensahe, inamin niyang mayroon siyang relasyon kay Yi Guifeng. Ayon sa kanya, matagal na umano siyang pinipilit ni Guifeng na hiwalayan ang kanyang asawa. Sinabi rin niyang madalas siyang padalhan nito ng mga hindi angkop na video. Nais na raw niyang tapusin ang kanilang relasyon, ngunit tumanggi si Guifeng. Isinalaysay rin niya na isang araw bago ang insidente, pagkabalik niya mula China. Sinubukan niyang maayos na tapusin ang kanilang relasyon, ngunit siya ay nabigo. Sa halip, sinabi niyang pinagbantaan siya ni Guifeng at pinapunta sa kanyang bahay ng alas 11 ng umaga kinabukasan. Ayon kay Jishan, sinabi umano nitong magkakaroon ng problema kapag hindi siya sumipot. Nang muli silang mag-usap kinahapunan ng sumunod na araw, sinabi niyang hindi pa rin sila nagkasundo. Sa puntong iyon, umano'y nagbanta si Guifeng na hindi kailanman magiging payapa ang kanyang pamilya. Dahil sa galit, sinabi ni Jishan na nasuntok niya si Guifeng. Matapos iyon, bigla umanong napahawak sa dibdib si Guifeng at nagsabing inaatake siya sa puso. Habang hinihiling na kunin niya ang kanyang gamot, ngunit inakala ni Jishan na nagpapanggap lamang ito upang makuha ang simpatya kaya wala siyang ginawa. Hindi nagtagal, bigla umanong bumagsak si Guifeng sa sahig at hindi na gumalaw. Ayon kay Jishan, agad niya itong sinuri at napansing hindi na ito humihinga. Sa sandaling iyon ay naniwala siyang maaaring namatay ito dahil sa sakit sa puso. Ngunit dahil alam niyang maraming CCTV camera sa loob ng residential complex, natakot siyang maiugnay sa kanya ang pagkamatay ni Guifeng. Dahil dito, nakaisip umano siya ng plano upang palabasing isa itong pagnanakaw na nauwi sa pagpatay. Una niyang itinali gamit ang tape ang mga kamay at paa ni Guifeng at pagkatapos ay kumuha siya ng kutsilyo at sinubukang hiwain ang leeg nito. Gayunpaman, ayon sa kanyang pahayag, mapurol ang kutsilyo kaya mababaw lamang ang naging mga sugat. Ngunit habang ginagawa niya ito, napansin niyang hindi pa palapatay si Guifeng at nagising ito dahil sa sakit. Pagkagising, nagsimula umanong sumigaw ng malakas si Guifeng at dahil sa takot at pagkalito, sinabi ni Jishan na paulit-ulit niya itong sinaksak. Sa kabila ng mahabang paliwanag na ito ay hindi lubusang naniwala ang mga pulis sa kanyang kwento. Para sa kanila, mas mahalagang mahanap muna si Jishan upang personal siyang maimbestigahan. Samantala, patuloy namang nagpapalit-palit ng lokasyon ang signal ng kanyang cellphone kaya paulit-ulit na naililigaw ang mga otoridad. Upang mapanatiling nakabukas ang kanyang telepono at masubaybayan ng maayos ang kanyang lokasyon, gumamit ang mga pulis ng ibang paraan. Hiniling nila kay Pingguo na padalahan si Jishan ng mga mensaheng may mahinahon at magalang na tono. Nagulat sila nang mag-reply si Jishan at sa isa sa kanyang mga mensahe ay sinabi niya na huli na para humingi ng tawad kina Chufeng at sa kanyang mga anak. Pagbabayaran na lamang niya ito gamit ang kanyang sariling buhay at bigyan lamang siya ng ilang araw. Kasunod nito ay sinabi pa niya na hindi na kailangang hintayin pa ang parusang legal. Buhay na lamang daw niya ang magiging kabayaran, ngunit pagkatapos nito ay nagbago ang tono ng kanyang mga mensahe. Isinulat niya na noong araw ng insidente ay ikinuwento raw ni Guifeng kung gaano nakalaki si Pingguo at kung paano ito kabilang sa nangungunang 15 estudyante sa kanilang paaralan. Dagdag pa niya na umasa siyang magtutulungan ang magkapatid at hindi nila bibiguin ang kanilang ina. Labis naman na ikinagalit ni Pingguo ang mensaheng iyon. Hindi niya maintindihan kung ano ang nais na ipahiwatig ni Jishan. Siya ang taong pumatay sa kanyang ina, ngunit siya rin ang nagbibigay ng payo kung paano sila mamumuhay bilang magkapatid. Gayunpaman,
Upang mahikayat si Jishan na sumuko ay pinigilan ni Pinggo ang kanyang galit at nagpatuloy sa pagkikipagpalitan ng mensahe. Sumagot si Pinggo na kailangan silang bigyan ni Jishan ng malinaw na paliwanag at sinabi niyang hindi sapat ang simpleng pagsasabi na magtulungan silang magkapatid matapos ang nangyari dahil hindi nito mababago o maaayos ang kanilang pinagdaanan. Dagdag pa niya, hinihintay ng lahat ang kanyang paliwanag tungkol sa insidente. Sinabi pa ni Pinggo na sana ay magpakita si Jishan dahil bukas na ang burol ng kanyang ina at nais na niyang matapos ang lahat upang makapagpahinga na ito ng payapa. Makalipas ang ilang sandali, nagpadala muli si Jishan ng mensahe kung saan ipinaliwanag niya ang kanyang panig. Sinasabing humihingi siya ng taus-pusong tawad at hindi niya sinasadyang mangyari ang insidente. Ayon pa sa kanya, dapat ay naging mas mahinahon siya at sinubukan niyang iligtas ang ina ni Pinggo. Dagdag pa niya na lahat ng kanyang sinasabi ay totoo at wala siyang dahilan upang magsinungaling. Sa isa pang mensahe kay Pinggo ay sinubukan ni Jishan na ipaliwanag ang pinagmula ng kanilang alitan. Ayon sa kanya, noong nakaraang taon bandang Mayo o Hunyo, nagbigay siya ng 600,000 Taiwan dollars sa ina ni Pinggo, katumbas ng humigit kumulang 1,150,000 pesos upang ipuhunan sa isang investment fund. Ngunit kamakailan lamang dahil umano sa kanyang problema sa pananalapi, hiniling niya kay Guifeng na ibenta ang naturang investment upang maibalik ang kanyang puhunan. Pumayag naman daw ito. Ikinuwento pa niya na nang bumalik siya sa Taiwan noong Miyerkules, nagtungo siya sa bahay ni Guifeng. Doon ay sinabi umano nito na naibenta na niya ang investment ilang araw bago iyon at natanggap na rin ang pera. Subalit nang bumalik siya kinabukasan, bigla raw sinabi ni Guifeng na wala na ang pera. Ayon kay Jishan, ibinato pa umano nito sa kanya ang bankbook upang ipakitang wala na ang naturang pera. Dahil sa galit, sinabi niyang nasuntok niya si Guifeng sa likod at pagkatapos noon ay sumigaw umano ito at nagsabing inaatake siya sa puso habang hinihiling na kunin niya ang kanyang gamot, ngunit dahil inakala niyang nagpapanggap lamang ito ay hindi niya ito pinansin. Mula roon, halos kapareho na ang kanyang naunang kwento sa asawa ang mga sumunod niyang pahayag tungkol sa nangyari. Gayunpaman, may isang mahalagang pagkakaiba sa dalawang bersyon ng kanyang salaysay. Sa mensaheng ipinadala niya kay Pinggo, sinabi niyang ang dahilan ng kanilang pagtatalo ay ang perang kailangan niyang mabawi at umano'y nagastos ni Guifeng. Ngunit sa mensahe naman sa kanyang asawa, iginiit niyang ang ugat ng insidente ay ang umano'y panggigipit ni Guifeng na hiwalayan niya ang kanyang pamilya. Dahil dito, nahirapan ang mga investigador na matukoy kung alin sa dalawang kwento ang mas malapit sa katotohanan. Gayunpaman, may isang detalye na pareho niyang binanggit sa dalawang mensahe. Ang pagbabalik niya sa Taiwan mula China noong 16 ng Abril, isang araw bago ang pagpatay. Dahil dito, sinuri ng mga pulis ang CCTV footage mula sa araw na iyon. Nakumpirma nila na talagang dumating si Jishan mula China noong 16 ng Abril at diretsyong nagtungo sa bahay ni Guifeng. Ngunit may isang bagay na agad nakatawag pansin sa mga investigador. Bago siya makarating sa bahay ng biktima ay huminto muna siya sa isang supermarket at bumili ng isang rolyo ng tape. Laking gulat ng mga investigador nang matuklasan nilang ang tape na binili niya ay kaparehong uri ng tape na ginamit upang itali ang mga kamay at paa ng biktima. Dahil sa napakahalagang detalyeng ito, nagsimulang maniwala ang mga investigador na maaaring hindi simpleng bugso ng damdamin ang nangyari at sa halip, lumitaw na maaaring pinagplanuhan na ang krimen bago pa man maganap ang pagpatay. Lubos itong sumalungat sa mga naunang pahayag ni Jishan na nawalan lamang siya ng kontrol sa gitna ng pagtatalo. Sa puntong ito, mismong ang lead investigator ng kaso ang nagpadala ng mensahe kay Jishan. Hinikayat niya itong kusang sumuko at ipinaalala na ang pakikipagtulungan sa mga otoridad ay maaaring makatulong sa kanya sa proseso ng paglilitis.
Ngunit mayabang ang naging tugon ni Jishan. Sinabi niyang nagtatrabaho siya sa industriya ng telecommunications at hindi siya madaling mahuhuli ng mga pulis. Hindi lamang iyon. Ipinagmalaki pa niyang makalipas ang ilang araw ay sasakay siya ng eroplano at tahasang aalis ng bansa. Sa kabilang banda, habang nagpapatuloy ang kanilang palitan ng mensahe, napansin ng mga investigador na madalas lumilitaw ang signal ng cellphone ni Jishan sa lugar ng Jiaoqi, Ilan. Dahil dito, agad silang nagtungo sa Ilan at hinati ang kanilang puwersa sa ilang grupo. May isang pangkat na nagsiyasat sa mga hotel sa lugar, habang ang iba naman ay nagsagawa ng 24 hours na pagbabantay sa mga estasyon ng tren at mahalagang kalsada ng Jiaoqi upang matiyak na hindi makakatakas ang sospek. Subalit sa loob ng ilang araw ay wala silang nakuhang malinaw na resulta. Habang nagsisimula ng magduda ang mga otoridad kung naroon pa nga ba si Jishan, biglang nagkaroon ng mahalagang pag-unlad sa kaso. Isang araw, may napansin silang lalaki sa isang convenience store na bumibili ng sigarilyo. Ang kanyang itsura ay kahawig na kahawig ng lalaking matagal na nilang hinahanap. Nilapitan siya ng mga pulis at humingi ng pagkakakilanlan. Agad na itinanggi ng lalaki na siya si Jishan at sa halip, sinabi niyang kapatid lamang siya nito at ipinakita pa ang kanyang driver's license bilang patunay. Maingat naman na sinuri ng mga pulis ang ID na kanyang ipinakita at habang mas matagal nila itong tinitingnan, mas lalo nilang napapansing hindi ganoong tugma ang litrato sa taong nasa kanilang harapan. Sa katunayan, ang lalaking kaharap nila ay mas kahawig ng sospek na si Jishan kaysa sa taong nasa larawan ng ID. Gayunpaman, dahil wala pa silang sapat na batayan upang siya ay agad na arestuhin, hindi sila gumawa ng anumang marahas na hakbang. Maya-maya, sinabi ng lalaki na nais niyang gumamit ng banyo. Dahil hindi pa rin nila ganap na nakukumpirma ang kanyang pagkakakilanlan, hindi nila maaaring hayaan siyang umalis ng mag-isa. Kaya naman, 2 pulis ang inatasang samahan siya sa isang kalapit na tindahan. Habang papunta sila roon ay bigla siyang huminto. Sinabi niyang mayroon siyang mahalagang impormasyong nais sabihin ng direkta sa team leader. Nagkataon namang nasa isang police vehicle sa malapit ang opisyal na iyon. Nang maiharap ang lalaki sa team leader, direkta siyang tinanong kung siya ba si Jishan. Sa pagkakataong iyon ay tila napagtanto ng lalaki na wala na siyang maitatago. Hindi na siya nagpalusot pa at tahasang umamin na siya nga si Jishan. Matapos nito, dinala siya ng mga pulis sa hotel na kanyang tinutuluyan upang magsagawa ng masusing paghahalughog. Doon ay natagpuan nila ang ilang mahalagang gamit na pagmamay-ari ni Guifeng, kabilang ang kanyang mga identification card, bank book at mga bank card. Dahil alam niyang mahirap na siyang makatakas, nagpasya si Jishan na isalaysay ang buong katotohanan tungkol sa kanyang matagal at masalimuot na ugnayan kay Yi Guifeng. Lumabas sa kanyang pahayag na matagal nang magkakilala ang dalawa. Maraming taon na ang nakalipas. Nagsisilbi si Jishan bilang sundalo sa Kinmen habang nagtatrabaho naman si Guifeng sa isang tindahan ng ice cream. Dahil sa kanyang kagandahan, marami umanong sundalong nakaistasyon sa lugar ang humahanga sa kanya at isa sa mga ito si Jishan. Paulit-ulit daw niyang niligawan at ipinagtapat ang kanyang damdamin kay Guifeng, ngunit sa bawat pagkakataon ay tinatanggihan siya nito. Pagkaraan ng kanyang serbisyo militar ay nawalan sila ng komunikasyon at nagkanya-kanya ng buhay. Lumipas ang mga taon ay nag-asawa sila at bumuo ng kani-kanilang pamilya. Ngunit ayon sa investigasyon, hindi kailanman nawala ang damdamin ni Jishan para kay Guifeng. Makalipas ang maraming taon ay nalaman niya na nakabili si Guifeng ng isang maliit na beach villa sa Jinshan. Sa katunayan, ang pangunahing tirahan ng pamilya ni Guifeng ay nasa Xinjiang District, New Taipei City, ang mismong lugar kung saan naganap ang pagpatay. Ang villa sa Jinshan ay ginagamit lamang nila bilang pahingahan tuwing bakasyon o mga espesyal na okasyon.
Ngunit para kay Jishan, naging pagkakataon ito upang muling mapalapit sa babaeng matagal na niyang hinahangaan. Dahil dito, bumili rin siya ng isang villa na matatagpuan sa tapat mismo ng bahay ni Guifeng. Sa pamamagitan nito, umaasa siyang magkakaroon sila ng mga tila aksidenteng pagtatagpo at unti-unti niyang mabubuo muli ang koneksyon sa babaeng matagal niya ng minahal ng palihim. Noong 2003, lumipat si Jishan sa kanyang bagong bahay sa Jinshan dala ang isang planong matagal niya ng pinag-isipan. Araw-araw, matiyaga siyang naghihintay ng mga pagkakataong magmukhang nagkataon lamang ang kanyang mga pagkikita kay Guifeng. At tila pumanig nga sa kanya ang pagkakataon. Nang muling magkita ang dalawa matapos ang napakaraming taon, hindi na itago ni Guifeng ang kanyang pagkagulat at saya nang malaman niyang ang dati niyang kakilala ay isa na ngayong kapitbahay. Mula sa simpleng kamustahan at pagkikipagkwentuhan, unti-unting naging mas malapit ang kanilang samahan. Bagamat may asawa na si Jishan, sinadya niyang ilihim ito at muli niyang sinubukang ligawan ang babaeng minsan ang tumanggi sa kanya. Sa panahong iyon, maayos pa ang buhay pamilya ni Guifeng. Masaya ang samahan nila ng kanyang asawa kaya mariin niyang tinanggihan ang lahat ng pagtatangka ni Jishan na magkaroon sila ng romantikong relasyon. Ngunit nagbago ang lahat noong 2005 nang biglang pumanaw ang kanyang asawa dahil sa atake sa puso. Lubhang nakaapekto kay Guifeng ang pagkawala ng kanyang kabiyak. Nawasak ang kanyang emosyonal na katatagan at nalubog siya sa matinding kalungkutan at pag-iisa. Ang villa sa tabing dagat sa Jinshan na dati ay puno ng masayang alaala ng kanilang pamilya ay naging paalala na lamang ng kanyang pagkawala. Nakita naman ni Jinshan ang pagkakataong ito. Batid niya na nasa pinakamahina at pinakamalungkot na yugto ng kanyang buhay si Guifeng. Kaya dahan-dahan niyang pinasok ang buhay nito at naging sandalan sa panahon ng pagdadalamhati. Gayunpaman, may isang bagay na patuloy niyang itinago kay Guifeng. Ang katotohanang siya ay may asawa. Ang kanyang sariling asawa naman, sinasabi niyang kailangan niyang bumiyahe sa China para sa trabaho. Dahil sanay na ang kanyang asawa sa madalas niyang pagpunta roon para sa negosyo ay hindi na ito nagtanong pa. Kalaunan, nauwi sa isang lihim na relasyon ang kanilang samahan. Madalas nang magpalipas ng gabi si Jishan sa bahay ni Guifeng at maging ang dalawang anak nito ay kilala siya. Tinatawag pa nila siyang Uncle Jishan. Habang tumatagal ang kanilang relasyon ay nagsimulang magkaroon ng problema sa negosyo ni Jishan sa China. Madalas umano itong malugi kaya paulit-ulit siyang humihiram ng pera kay Guifeng upang punan ang kakulangan sa puhunan. May isang pagkakataon na naging maganda ang takbo ng kanyang negosyo at nagbigay siya kay Guifeng ng 600,000 New Taiwan dollars upang ipuhunan sa isang investment fund. Ngunit ayon sa investigasyon, mas madalas siyang humiram ng pera kaysa magbigay. Habang lumilipas ang panahon, nagsimulang lumala ang tensyon sa kanilang relasyon dahil sa paulit-ulit na paghihingi ni Jishan ng pera. Sa isa nilang pagtatalo, hindi sinasadyang nabunyag ni Jishan na siya ay may asawa pala. Hindi ito matanggap ni Guifeng. Ayaw niyang manatiling bahagi ng isang lihim na relasyon kaya nagpasiya siyang tapusin ang kanilang pagsasama at kasabay nito. Hiniling niyang bayaran ni Jishan ang lahat ng perang nahiram nito sa kanya. Ngunit hindi na ibalik ni Jishan ang perang iyon. Samantala, ayaw rin niyang tuluyang mawala si Guifeng. Upang makaiwas sa kanya, tumigil si Guifeng sa pagsagot sa kanyang mga tawag at mensahe ngunit hindi doon nagtapos ang lahat. Mula sa China ay umuwi si Jishan sa Taiwan at nagtungo mismo sa residential complex ni Guifeng. Habang nasa ibaba ng gusali, nagpadala siya ng mga mensaheng may banta. Ayon sa mga ulat, sinabi niya na papasukin siya nito o pupuntahan niya ang anak nito at ito ang dapat pumili sa dalawa. Dagdag pa niya sa isa pang mensahe na kung hindi nito makikita ang anak sa loob ng ilang araw, siya ang may kinalaman doon.
Dahil sa mga bantang ito ay napilitang papasukin ni Guifeng si Jishan. Sa halip na maghiwalay ay muli silang nagkaayos, ngunit may isang kondisyon si Guifeng. Kailangan umanong hiwalayan ni Jishan ang kanyang asawa kung nais nitong magkaroon sila ng kinabukasan. Bagamat pumayag siya sa salita ay wala naman siyang ginawang konkretong hakbang upang tuparin ito. Makalipas ang ilang panahon, muling humarap sa problema ang negosyo ni Jishan sa China. Dahil nangangailangan siya ng malaking halaga ng pera, hiniling niya kay Guifeng na ibenta ang investment fund na nagkakahalaga ng 600,000 new Taiwan dollars. Pumayag naman si Guifeng at pagsapit ng ika-16 ng Abril 2008, isang araw bago ang pagpatay, bumalik si Jishan mula China dala ang layuning mabawi ang naturang pera. Bago siya nagtungo sa bahay ni Guifeng ay dumaan muna siya sa isang supermarket at bumili ng tape. Ayon kay Jishan, hindi umano ito para sa krimen. Sinabi niyang may mga personal silang kagustuhan ni Guifeng at ginamit lamang nila ang tape bilang bahagi ng kanilang pribadong sandali. Kinagabihan, nagtungo siya sa bahay ni Guifeng at nagkasama silang dalawa. Pagkatapos nito, muli niyang binanggit ang tungkol sa pera, ngunit sinabi ni Guifeng na pag-uusapan na lamang nila ito kinabukasan. Nang sumunod na araw, ika-17 ng Abril, bandang 1:00 ng hapon, bumalik si Jishan sa bahay ni Guifeng at ayon sa kanyang salaysay, muling naging malapit ang dalawa bago nila pinag-usapan ang pera. Ngunit nang tanungin niya si Guifeng tungkol sa 600,000 new Taiwan dollars, bigla umanong sinabi nito na nagastos na ang buong halaga. Dito nagsimula ang kanilang matinding pagtatalo at ang mga sumunod na pangyayari ay halos kapareho ng kanyang mga naunang paliwanag sa asawa at kay Pingguo. Iginiit niyang inakala niyang namatay si Guifeng dahil sa problema sa puso, kaya sinadya niyang ayusin ang eksena upang magmukhang pagnanakaw na nauwi sa pagpatay. Gayunpaman, nagkaroon ng malaking pagbabago sa kanyang pahayag nang magsimula ang paglilitis. Sa korte, bigla niyang sinabi na si Guifeng mismo ang may kagagawan sa kanyang mga sugat. Ayon kay Jishan, habang nagtatalo sila ay nawalan umano ng kontrol si Guifeng. Tumakbo sa kusina, kumuha ng fruit knife at gunting at saka sinaktan ang sarili sa leeg gamit ang gunting. Sinabi niyang agad niya itong tinulungan at pinisil ang sugat upang pigilan ang pagdurugo. Ngunit unti-unti pa rin umanong humina ang paghinga at tibok ng puso nito. Ayon pa sa kanya, naniniwala siyang dahil naroon siya sa lugar ng insidente. Otomatikong siya ang mapagbibintangan at bukod pa dito, naisip din umano niya ang 2 anak ni Guifeng. Dahil dito, nagpasya raw siyang ayusin ang eksena upang magmukhang pagnanakaw na nauwi sa pagpatay. Sa pag-asang makukuha pa rin ng mga anak nito ang insurance benefits ng kanilang ina, ngunit hindi ito pinaniwalaan ng hukuman. Ayon sa forensic report, ang nakamamatay na sugat sa leeg ni Guifeng ay may lalim na 2.4 inches at lapad na 1.2 inches. Samantala, ang gunting na natagpuan sa lugar ay may maximum na lapad na humigit kumulang 0.8 inches lamang. Dahil dito, malinaw na hindi ang gunting ang maaaring lumikha ng sugat na maaaring naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Bukod pa rito, tumugma rin ang bahagyang pagdurugo sa ilalim ng anit ni Guifeng sa naunang salaysay ni Jishan na nasuntok niya ito at nawalan ng malay. Nakatulong din sa pagsusuri ng mga eksperto ang bakas ng kuko na nakita sa pisngi ng biktima. Ayon sa kanilang palagay, maaaring nalikha ang markang iyon habang sinusubukang pigilan ni Jishan si Guifeng na makalaban matapos itong magkamalay habang hinihiwa ang leeg nito. Dahil sa kabuuan ng ebidensya, mas pinaniwalaan ng hukom ang unang pag-amin ni Jishan kaysa sa kanyang bagong bersyon ng kwento. Ayon sa desisyon ng korte, pinaniniwala ang nawala ng malay si Guifeng matapos suntukin ni Jishan at pagkatapos nito, itinali siya gamit ang tape at kalaunan ay pinatay. Binanggit din ng hukom na magkasintahan ang dalawa noong panahong iyon.
kung wala talagang balak na pumatay si Jishan. Nang magkamalay si Guifeng ay dapat umano niya itong kinalagan at agad na dinala sa ospital. Iyon ang normal na reaksyon ng isang taong nais mailigtas ang isang buhay. Tinalakay ng hukom ang depensa ni Jishan tungkol sa insurance money at iginit na hindi makatuwiran na akuin ang kasong pagpatay para lamang sa mga taong wala siyang legal na pananagutan. Dagdag pa ng korte, wala ring ipinakitang tunay na pagsisisi si Jishan dahil sa halip na humingi ng tawad ay sinubukan pa niyang bigyang katwiran ang kanyang ginawa. Para sa hukom, malinaw itong indikasyon ng kawalan ng remorse. Sa huli, hinatulan si Lin Jinshan ng habang buhay na pagkakakulong at kahit siya ay umapila ay ibinasura ito ng Korte Suprema. Sa kabila ng mga tanong na naiwan sa kaso, sapat para sa korte ang ebidensya upang ituro siya bilang responsable sa pagkamatay ni Yi Guifeng.